Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Bistag Live sa Broad Streamcast Communicators. Sa tanang mga Bistag o Bisayang Tagalog, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi sa inyong tanan sa ibayong dagat, anuman ang inyong time zones na kinaroroonan. Ano ho, palagi namin sinasabi at ipinapanalangin na sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Dodong Alan Afable Obrero po nagpupugay sa Tibuok Nasod o Tibuok Kalibutan. Bistag, Bisayang Tagalog. Pwede rin po tayo magwaray kung sakasakali. Itong mga maaara magwaray. Yaan iubugto, Dodong Alan, maupay liwat magwaray. Ano ho? Kay pinanganak man nakasama, dumako ka Mindanao, kay maara magwaray. Marunong din ako magsibuano. Ano ho? Kasi matagal din po ako sa Mindanao. Ngayon, sa mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na yun hong mga nag-aabang, nababagot, walang magawa, hindi pa makalabas. Makinig na lang ho kayo dito sa BSC, sa Broad Streamcast Communicators at be a part of this program. Sa pamamagitan po ng pagsusulat, doon po sa comment section, pwede po ninyong ilagay ang inyong mga nais na maiparating sa inyong mga kaibigan. Ilahad ang inyong mga damdamin at iparating sa mga kinaukulan ang inyong mga naisin. Yan po ay pwede po dito sa Broad Streamcast Communicators. Yun nga lamang, kinakailangan, please do like, share, and hit the bell button para updated po kayo dito sa ating broadcast dito sa FB Live sa BSC. Okay, mamaya susubukan natin mag-politics pero gusto ko sanang bigyan muna ng daan itong ASEAN Leaders Summit na ginawa na kung saan ay dinaluhan din po ng ating presidente. Sabi po ng ating Pangulo na ang kapwa niyang mga nasa mga ASEAN leaders ay kanyang gustong magkasundo, hinihikayat na magkaisa para magkaroon ng mapayapang rehiyon sa Asia. Okay. Bilang mga kasapi sa sinasabing regional bloc daw, kinakailangan sundin ang mga umiiral na mga batas pang-international. Siyempre, iba't ibang mga bansa na yan. Hindi yan dito lang sa Pilipinas o hindi sa iba't ibang mga bansa. Ito hong UN Convention of the Law of the Sea o UNCLOS. Sabi niya dapat sundin ng UNCLOS. Pag sundin natin ang UNCLOS, baka tumaas ang kilay ng China dyan. Pero sinabi ng ating presidente, yun hong arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas noong 2016. Mukhang ito na naman, tataas na naman ang another kilay ng China. Para ipinapakita ng ating presidente, mga kababayan, na hindi maaari na ang atin ay pamigay. Hindi maaaring kasi marami kasing mga nagsasabi pinamimigay ng ating presidente o di kaya pinababayaan ng ating pangulo. Hindi po. Mali po yan. Katunayan ilang beses na niya sinabi yan na hindi po pwedeng
ipamigay yung atin. Atin yan, teritoryo natin yan. Yun nga lamang, ang kanya naman, ang kanyang pananaw, sinasabi niya, anong gagawin natin? Magkikipaggyera tayo. Hindi naman natin kaya. Anong kakalabanin natin? Tirador. Ang dala natin, sa kanila, intercontinental missile na. Di ba? Mayroon na silang mga high-tech, tayo, anong laban natin? Kaya, ang sabi natin presidente, kaibiganin na lang natin. Kaibigan naman natin ang Estados Unidos, kaibigan naman natin ang Russia, kaibiganin natin ang China, kaibiganin natin ang Russia. Yan ang kanyang international foreign policy. Kaibigan ang lahat. Ano po ang naging benepisyo po rito? Para sa akin, tinanho ninyo. Ang Estados Unidos nagpapadala ng bakuna. Kasi maaari yung iba hindi nasisiyahan sapagkat anti-vax sila. Pero karamihan naman sa ating bansa gusto magpabakuna. Kailangan natin 'yan sapagkat pag hindi maaaring magkaroon ng problema po ang health system natin. Ngayon, nagpapadala ang Estados Unidos, nagpapadala ang Russia, nagpapadala ang UK, nagpapadala ang Japan, at lalong nagpapadala ang China ng mga bakuna. Mga donation po yan. Kahit na sabihin na natin, okay, bibilhin namin yan. Kung hindi rin tayo bibigyan, hindi rin tayo magkakaroon ng mga bakuna. Kaya nga, nakakabili na tayo, mayroon pang mga donation. Bakit po? Sapagkat international foreign policy ng ating presidente, kaibigan ng lahat. Di ba? Kamakailan lamang 3 milyong Sinovac ang ipinadala ng China sa Pilipinas. Pero bago pa na ipadala na naman yan, few days before, ipinadala ng Estados Unidos ang Pfizer, 1 milyon. Kaya tuloy-tuloy po yung mga ibinibigay, ipinapadala, purchase man yan o donation through COVAX facility ng World Health Organization, ang mahalaga na mayroon tayong bakuna rito na kailangan para labanan ang COVID-19. Ulitin ko, may dalawang pamamaraan kaya nagkakaroon tayo ng bakuna rito. Una, donation, at pangalawa, yung talagang binili natin. Either private sector ang bumili o ang ating pamahalaan. Maliban dyan, mayroong pangako ang World Health Organization through COVAX facility na donation, bibigyan tayo ng, kasi sabihin natin, third world country po tayo, naririto. Isa sa mga binibigyan po, nabibiyayaan ang Pilipinas. Yun po yung dalawang paraan kaya nagkakaroon tayo. Mayroon din nagdo-donate na talagang galing sa bulsa ng isang bansa. Pwede rin yan. Kung sobra-sobra sila. Pero ito nangyayari sapagkat kaibigan natin. Hindi naman mayroon bang pwede bang bigyan ng China tayo ng milyon-milyong bakuna kung inaaway natin ang China? Natural, hindi. Di ba? Yun ang pagpapatunay na ang presidente natin ay maganda ang kanyang international foreign policy. Kaya katunayan, pinasalamatan po ng ating Pangulo ang China sa pagsuporta sa mga kasapi, hindi lamang ng Pilipinas, sa ASEAN sa pagtugon po ng COVID-19 pandemic na ating tinatamasa ngayon. Ito po sa kanyang pahayag sa ASEAN Summit na ginanap po sa pamamagitan po ng video conference. Yan po mga kababayan ay nasa naman yan nasa mga balita naman yan.
Kaya natin ito ang gusto nating topic kasi gusto natin hinga ng reaction ang mga political analysts. Yun hong mga uh, international o foreign relation experts. Ano ho? Kaya minarapat po natin, subukan natin ulit kung mapagbibigyan tayo sa pamamagitan po ni Professor Clarita Carlos. Tingnan natin kung available po siya sa mga oras na ito. Kasi nasa bangko siya kanina. Kaya tingnan natin kung mapagbibigyan tayo. Ulitin natin, ang ating topic ay may kaugnayan po sa panghihikayat ng ating presidente sa mga ASEAN members. Okay, Professor Clarita Carlos, maayong hapon, magandang hapon po. Si Dodong Alan po ito ng BSC. Hello. Profesora, si Dodong Alan po ito. Available na po ba kayo? Pwede na po kayo? Kasi na ako sa bahay. Ay, salamat. Nasama ako Salamat po, Profesora. Okay, sabi ng ating presidente, kayong mga miyembro ng ASEAN, kinakailangan po ayusin natin ang problema natin sa ating rehiyon. Pero mayroon siyang sinabi doon na nagustuhan po ng inyong lingkod. Ewan ko lang kung ano po ang inyong masasabi rito. Kasi sabi ko, tataas ang kilay dito ng China. Sabi niya na bilang kasapi ng isang regional bloc, nararapat na gumawa ng hakbang na ayon sa UN Convention of the Law of the Sea o UNCLOS, gayon din base sa 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas. Pahayag po niya ito. Ngayon, ano po ang magiging ano po ang reaksyon ninyo dito, Profesora? Well, mabuti naman na inulit niya yan. Alam na naman din niya ng China at ini-ignore ng China. And China will continue to ignore that. Kasi there's only a piece of paper until ma-enforce mo siya. Opo. Okay. Profesora, maaari kasi ang ilang mga mag-i-election na. Pwede naman natin sabihin na iugnay. In the past, talagang sinasabi nila, pinamimigay na o di kaya'y pinababayaan ng presidente ang arbitral ruling natin na ipanalo yung ating mga karapatan sa West Philippine Sea, parang ganon. Pero dito sa kanyang pahayag at sa mga iba't ibang mga bansa, masasabi pa natin na talagang hindi ibinibigay o hindi binibitiwan ng ating presidente ang karapatan natin sa ating mga lugar na atin. Yeah, kasi yun namang arbitral award, wala namang in-award yan miski kanino. Ang sinabi lang niya na yung kiniklaim ng China na 9-9, walang basihan. Wala namang in-award yan miski kanino So, consistent pa din si Presidente that that's only a piece of paper hanggang meron kang enforcement capability. Kung hindi, isipper mo na lang yung bibig mo, no? Kaya yung mga sisigaw-sigaw dyan na, na labanan ng China, di mauna sila. Kaya sila labanan ng China, di pagtatawanan lang sila ng China. Okay. Opo, nabanggit din po yan nating presidente na hindi naman natin kaya, tirador kay sa mga IBM, ICBM na mga armas, talagang wala tayong laban. Kaya sabi ng ating presidente, kung maaari pakinabangan na lang natin yung mga atin, tapos kagaya halimbawa sa West Philippine Sea, sa anong pananaw ho ninyo kung sakasakali magkakaroon ng joint exploration, mas mainam po ba na ganun na lang ang gawin kaysa makipaglaban po tayo at makipag-away o di kaya idaan natin sa mga international court, Profesora? Wala namang magagawa. Sasabi nga natin, pipitikin lang tayo ng China, alam na alam natin yan. Kanya, ang ginagawa ko ngayon, meron akong ginagawang libro ngayon on regional fishing agreement. Kasi yung mga bansa na nasa East China Sea, saka nasa South China Sea, pag-usapan hindi naman wala na, papatayo na tayo sa langis .
isda ang ating pinapag-awayan. Fish. Ha? Opo. Kumusta po? Ano po ang pinaka buod nung sinabi ho ninyong ginagawa ninyong libro? Pagdating ho sa karapatan sa pangingisda, ano po ang nakapaloob doon ho sa inyong ginawang libro, Profesora? Kaya iniumpisahan pa lang, no? Siguro next year pa namin matatapos yan kasi malawak yung usapan na yan. Ang unang-una, ina-assume mo na ang dagat ay hindi pwedeng i-divide. Hindi mo pwedeng i-divide yan sa amin, sa Walo, sa Japan, sa South Korea, sa Pilipinas, sa Vietnam, lahat ng mga nag-claim dyan. Dapat pag-usapan kung kailan magkakaroon ng fishing holiday, kailan pwedeng mangisda, anong isda ang pwedeng kunin, paano paghahati-hatian. So, lumayo na tayo dyan sa mga away-away na gera-gera, no? So, magpunta na tayo dun sa cooperation. Kaya nga, maganda tong libro na ginagawa namin kasi ibang pananaw ito, yung Regional Fishing Agreement. Ito ang magiging mitsa para magkasundo-sundo at magkaisa-isa ang iba't ibang mga pananaw ng mga bansa. Tama ka, even among the Chinese, yung mga counterparts ko sa Beijing, saka sa Shanghai, pareho din ang isip niya sa isip ko. Na lumayo tayo dun sa bangayan sa teritoryo at sovereignty kasi wala namang mangyayari niyan. Mamamatay na tayo lahat. Wala pa ng resolution niyan. At tumako tayo dun sa Regional Fishing Agreement. Kasi pagka napagkasunduan lahat na ng mga bansa magmula sa Japan, pababa dito sa atin, Malaysia, Brunei, etc., talaga magkakaroon tayo ng sharing ng resources. Whether yung resources na yun, isda, seaplants, kung ano man ang resources, no? Pero lumayo na tayo dun sa langis kasi nagpupunta na tayo sa renewable eh. Sinasabi nga na natin, wag mo nang alokayin yan kasi pati yung mga kotse ngayon electric vehicles na, hindi na gasolina. Diba? Oo. Maganda po yan, at saka environmental friendly pa po, hindi masisira yung ating kalikasan, kung sakasakali ganon. Okay, Professor, go ahead, ma'am. Prof. Yeah, tama ka. Kasi parang nainis tayo na nagdeklara ang China, yun nila, may fishing holiday na bawal mangisda, no? Bakit siya mag-isa lang? Bakit hindi niya tayo tinanong? Tayo din nangingisda niyan. So, dapat talagang may agreement. Kailan tayo mag-iingisda? Kailan tayo mag-fishing holiday para lumaki yung isda? Saan tayo pwedeng mangisda? Anong gagamitin nating mga lambat at kung ano-ano pa, di ba? Pag napagkasin yan, believe me, ay wala na tayong pag-aawayan. Dito, magiging pantay-pantay ang karapatan ng bawat bansa. Powerful ka man o di kaya kagaya natin. Nasa third world country. Profesora, putol po kayo, Profesora. Kunting pihit lang po. Dispensa, por favor. Ayan. Ngayon, nadidinig mo ako? Ayan, okay na po. Oo. Ngayon, dapat kasama nung agreement na yon, anong klaseng lambat ang pwede mong gamitin. Hindi mo pwedeng gamitin yung lambat na ang liit-liit ng butas kasi kukuha mo lahat, miski yung mga baby na isda na dapat hindi mo makuha. Diba? Malaking kaya malawak talaga yung librong ginagawa ko, kaya medyo matatagalan. Ibig sabihin doon sa librong ginagawa nyo, Profesora, detalyado rin kung papaano kayo mangisda, anong gagamitin mong mga pamamaraan ng pangingisda, ganun po? Hindi mo naman i-detalyado yun kasi yun part ng negotiation. Sasabihin mo lang kung ano ang i-negotiate nila. The size of the size of the fish nets. Siyempre, hindi mo ilalagay yun. Hindi mo sila mapapangunahan Sasabihin mo lang kung ano yung pag-uusapan nila. Mga detalya ng agreement. Okay. Profesora, pagkasakasakali maputol tayo, ako ang tatawag, baka magkasalubong po yung tawag natin. Kamakailan nagkaroon tayo ng pagkikipag-usap ho sa inyo, may kaugnayan sa politics, pupunta ako sa sa politika sa ating bansa. Prof, ito na ngayon. Mayroon ng mga nag-file na, alam naman natin na inaantay nila yung November 15 na substitution. Ano po ang nakikita at natatanaw po ninyo sa labanan ng national dito sa ating bansa?
Well, siguro mas marami buti. Maraming bata. Sa kanila, mas mabuti rin. Kung hindi natin, ano tayo, Opo. natisting natin. Ano po, napuputol po kayo, Profesora, sayang. Okay. Prof, hindi naman siguro lingid sa kaalaman ho ninyo na tumakbo bilang presidente si Senador Bongo. Si Senador Bato de la Rosa. Maging ako nabigla, ewan ko lang kung maraming nagitla dito sa pagtakbo ni Senador Bato. Ang tanong natin dito, ito ba'y inaasahan ng mga political analyst kagaya ho ninyo na mayroong patatakbuhin at magkakaroon ng substitution? Well, siguro, tulad mo, nagulat din ako, pero meron siguro silang ginagawang senaryo, so pabayaan na muna nila ating malaman kung ano yan. No? Mhm. Ito hong mga tumatakbo ngayon sa palagay ho ninyo, sapat na para pagpilian natin at makatugon doon itong mga pinagpipilian natin, makakatugon doon ho sa pangangailangan ng ating bansa after Duterte. 6 na taon na naman natin 'yan bubunuin ang mga problema ng ating bansa, Profesora. Siguro hindi pa natin masasabi ngayon kasi puro mga ribbon-ribbon pa lang ngayon at mga para-parada. So wala pa namang pero maghintay tayo ng February. Apo, last na lamang po, Profesora. Ano po ang pamantayan o standard na kailangan ng ating bansa para ho sa darating na eleksyon para tugunan ang problema ng Pilipinas sa loob ng 6 na taon? Well, siguro ang unang-unang hingin natin yung kanilang pananaw sa constitutional reform. Kasi kung hindi magbabago yung constitution natin, edi pare-pareho na naman sa susunod na 6 na taon. No? At saka kung ano yung kanilang pananaw sa climate change at saka sa health and education. Saka na sila magsalita niyan sa Pebrero. Kasi ngayon, bawal pa yan. Ngayon, kung gumawa sila ng ganyan, magbabiolate talaga sila ng election law. Diba? Constitutional. Ibig mo sabihin na magpapalit na naman tayo ng konstitusyon. Ano po ang naaangkop sa palagay ho ninyo, Profesora? Kaya lang usap ito siguro, shortenin na lang natin. Ang tagal na natin pinag-uusapan yung federal and parliamentary. Okay. In short, federal or parliamentary. Okay. Nako, naputol. Anyway, paalamin pa natin si Profesora, Tingnan natin kung makukuha natin ulit. Naputol po si Profesora Clarita Carlos. Kaya minamadali ko po. Kaya tuloy wala na. Ito na. Ito na po, mga kababayan. Naputol na po. Tingnan natin kung sakasakali man. Kasi, okay? It's ringing. Yes. Prof, pasensya na po, naputol. Paki-explain pa po ng konti, doon sa pinakahuli kong tanong, para doon na natin puputulin ang ating ugnayan sa inyo. Siguro, ang maiksing sagot lang dyan ay kailangan talagang repasuhin yung 1987 Constitution at kailangan talaga tayong magbago ng struktura sa federal at parliamentary. Saka na natin i-discuss sa ibang interview ninyo yung sustansya niya. Opo. Okay, Profesora, daghang salamat. Maraming salamat po sa panahon ninyo. Okay, good afternoon. Si Profesora Clarita Carlos po, political analyst, political psychologist, siya po ay professor ng political science sa University of the Philippines. Okay. Gusto niya mapalitan ng sistema ng gobyerno. Sino sa mga presidentiable ang sa palagay ho ninyo nandun ang kaisipan? Pagbibigyan natin halimbawa si Profesora Clarita Carlos, yun ang kanyang pananaw kasi paikot-ikot lang daw tayo. Presidential form of presidential system of government, umiikot lang tayo ng umiikot, parang walang nangyari. Mayroong pinaikli, pinahaba lang ang termino pero presidential form pa rin. Ngayon, ang sabi ni Profesora, parliamentary or federal. Doon ho sa mga presidentiable, sino kaya ang mayroong ganong kaisipan na po pwede natin
iboto. Mayroon kayong nakikitang presidential na ganun. Si Presidente, alam natin na ang gusto niya federal o kaya parliamentary system of government. Pero ako, personal opinion ng inyong lingkod, parang ano yan sa Cebuano, gikan sugod nga ako'y nahimo nga tao hangtod karon presidential pero unsa may nitabo sa ato unsa may nitabo sa ato di ba? Pero tanaw na to, tingnan natin ang ating mga karatig bansa. Parliamentary system of government, mga maunlad na bansa, federal, parliamentary, socialist, Pilipinas, presidential. Murag ko, gusto na nato magbag-o na ba? Di ba? Magbag-o na ta og yun pa, kung po pwede lang baguhin na natin yung ating sistema ng gobyerno, pero kinakailangan ang ating presidente ay talagang yun ang naktutok ng kanyang kaisipan. Kasi pag hindi, wala mangyayari. Ang Angelica Paz, good afternoon po Sir Alan, saka sa tanan, BSC family. More power and God bless. Evelyn Buna Buron, maayong hapon po Dodong Alan, regards sa lahat mga nanonood. Daghang salamat, maraming salamat po sa inyo. Binabati rin po natin ang ilan pa sa mga nakatutok sa atin. Magparamdam po kayo doon sa kay Joey Ortiz, si Chincha Buste, Maria Liza Asidillo. Daghang salamat, maraming salamat po sa inyong pagtutok dito. Okay. Pahapyaw lang doon sa sistema ng gobyerno bago tayo pumunta sa politics. May susubukan natin. Kanina yung sinundan ko ay talagang may mga tinalakay sa mga magaganda yung mga punto de vista niya. Okay. Dito tayo sa sistema ng gobyerno. Pabor ako sa parliamentary system of government. Alam niyo po kung bakit? Ang magpapatakbo ng ating bansa, hindi po ang presidente, kung hindi ang prime minister. Kasi hindi naman tayo monarchical na may king tapos may parlamento. Ito sa atin, mag-e-elect pa rin tayo ng presidente, pero ang magpapatakbo, pagdating sa implementasyon sa ating bansa ay prime minister. Ang kainaman dito sa parliamentary system of government, pagka ang isang prime minister balasubas, magnanakaw, hindi angkop sa panlasa ng mamamayang Pilipino, po pwedeng palitan agad. Hindi kagaya ng presidential system of government, we have to wait for 6 years para palitan si presidente. Ayaw natin yan kasi hindi nakakatugon sa pangangailangan ng ating bansa. Hindi nakakatugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Kaya palitan natin itong presidente natin. Pero you have to wait for 6 years. Napakahaba yan, napakatagal yan sa isang presidenteng hindi nakakatugon sa problema ng Pilipinas. Di ba? Pero kung ang isang presidente ay talagang magaling, maikli lang yung 6 years. Pero dito tayo. Bakit gusto ko po sa parliamentary system of government? Para sa akin, pag ang isang prime minister ay hindi maganda ang pamamalakad, po pwede siyang palitan. At ang papalit sa kanya, hindi po taong bayan. Hindi po taong bayan. Ang papalit sa kanya ay yun hong miyembro ng parlamento. Sasabihin, yung mga representatives, yung mga congressmen natin, ang tawag na sa kanila ay
mga ministro. O, di ba? Mga ministro. Pero meron silang prime minister. Pero they will be selecting the best among themselves. Yun ang maganda. Hindi po roon mailuluklok ang isang prime minister na BO. Hindi po mailuluklok ang isang prime minister na porma lang ng porma. Walang di ba? Walang dito. Walang utak. Baka yung mga nakikinig sa atin, sabagay, naka-FB Live naman tayo. Okay. Ano po yung ibig ko pong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi papayag si magaling na minister, na ang kanyang iuupo ay bobo o di kaya walang kwenta kasi mapupulaan siya ng taong bayan. Sasabihin, ministro, bakit niyo inihalal yan? Wala namang alam yan. Hindi marunong magpatakbo yan ng ating bansa. Kaya yung sinasabi natin na dito sa parliamentary system of government, they will be selecting the best among themselves. At pag sakasakali, talagang ang sigaw ng taong bayan, palitan na yung prime minister na yan, palitan na yan si hindi nakakatugon, kasi siya po ang pinaka-executive. Siya po ang tagapagpatupad. Siya po ang magpapatakbo. Hindi po yung presidente ang magpapatakbo, yung prime minister. Ngayon, pagka ganun ang mangyayari, mapipilitan ngayon ang miyembro ng parlamento na palitan siya. Mabilis lang po, walang vacuum, simple majority lang. Sasabihin lang, pagpalit tayo ng ating prime minister sapagkat ayaw ng taong bayan. Rally ng rally, magpalit tayo kung sino ang makakatugon sa problema ng ating bansa. Simple majority lang. Pasok na kaagad, walang vacuum sa leadership. Kaya gusto ko yung parliamentary system of government. At isa pa, makatitipid sa gastusin pagka nasa parliamentary system of government. Bakit? Yun ngayon, present system natin presidential, mayroon tayong presidente, may vice president, mayroon tayong mga cabinet officials, mayroon tayong mga senador, mayroon tayong mga kongresista. Ang daming sinasahuran, sinisweldohan, may mga undersecretary pa yan, may mga ASEC pa yan, di ba? Ang ibig sabihin, ang daming pinasasahuran ng ating pamahalaan, pwede namang i-streamline sa pamamagitan po ng parliamentary system. Bakit? Ito. Under sa parliamentary system of government, ang isang ministro ay pwede, siya na ang magiging ministro ng education. Miyembro ng parliament yan, ang tinutukoy natin dito. Mag-i-elect sila among themselves ng prime minister. Doon sa mga ministro, doon sa miyembro ng parlamento, mayroon tayong Minister of Education, Minister of Defense, Minister of Energy. Lahat po yan, nanggagaling na o doon na pipiliin sa mga miyembro ng parlamento. At ang sweldo noon, bawal ang double compensation, ang sweldo noon isa lang. Ang dami hong nawala, di ba? May mga cabinet official tayo, may mga meron tayong USEC, merong USEC 4, di ba? Pagkatapos maliban sa USEC, ilang USEC na 4 na USEC na yan. Sa isang cabinet official, maliban sa Kongreso at sa Senado, pagkatapos may mga ASEC pa yan. Di ba? Ngayon, pag doon na tayo sa parliamentary system, mawawala na yung gabinete ng ating presidente kung ang magiging tagapagpatupad na kasi ng ating bansa pagdating pinaka-executive ay prime minister na doon na mismo sa miyembro ng parlamento. Kaya ang kanyang gagawin, doon sa miyembro ng parlamento, kukuha
Mamimili sila kung sino yung mga ministro ng kung ano-ano mga department, mga kahalintulad ng isang cabinet official. Kaya ang sweldo doon sa hiwalay sa presidential form, ang sweldo ni cabinet official, halimbawa, DepEd secretary, iba yung sweldo ni DepEd secretary kay congressman. 'Di ba? Ngayon kung under parliamentary system of government, ang sweldo ni cabinet official, DepEd secretary, isa na lang doon sa kasi ang kukunin yung miyembro ng parlamento. Isa na lang ang sisweldohan natin. Double function. 'Di ba? Miyembro ng parlamento, the same time siya ang Ministry of Defense o Ministry of Education. Oh, nakatipid tayo. Yan ang isa sa mga gusto ko sa parliamentary system of government. Ano ho? Ngayon, ang tanong, kung sakasakali abusado ang Prime Minister, pagkatapos hawak na hawak niya ang buong miyembro ng parlamento, papaano babago ang sistema? Papaano mapapalitan si Prime Minister? Tandaan natin, may presidente tayo. Kasi hindi naman tayo monarchical, hindi naman king, yung ano. May presidente tayo. Ini-elect din po yung presidente. Yung presidente, ang taong bayan ngayon, ang kanyang magiging kakampi. Alis kayo dyan. Ang sabi ng maraming mga Pilipino, magpalit kayo ng Prime Minister ninyo. Kaya hindi basta-basta makokontrol ng Prime Minister ang buong parlamento. Kasi ang buong parlamento beholden sa taong bayan. Ang Prime Minister beholden sa miyembro ng parlamento. Ang bawat parlamento beholden sa taong bayan. The whole parliament beholden sa taong bayan. Hindi po pwede na magsisiga-siga ka, wala kang ginagawa, sapagkat ikaw ma-influensya, mayaman ka, hawak mo ang mga miyembro ng parlamento, hindi ka po pwede dyan. Ano ho? Sasabihin siyempre ng iba't ibang mga miyembro ng parlamento, Mr. Prime Minister, ayaw na talaga sa iyo ng taong bayan. Magpalit na tayo, magkaroon tayo ng bagong Prime Minister. At saka, sigurado ang pipiliin nila yung talagang action man. Bibigyan kita ng halimbawa. Di ko sasagutin kung kayo na ang sumagot. Di ko sasagutin yung tanong ko, kayo ang makakasagot. Nagkakaintindihan na tayo kasi baka offensive. Ganito. Halimbawa, paliitin natin ang mga miyembro ng parlamento. Sino bang mga magagaling? Si Enrile, si Defensor Santiago. Sample lang to ha. Si sino pa yung mga magagaling natin na mga talagang di kalibre, si Calao, si Jokno, o yung mga ganon. Pagkatapos nandyan ngayon si Lito Lapid, nandyan ngayon si Joseph Estrada, naging senador din po yan, naging congressman din yan. Ngayon, tatanong ko, sa palagay ho niyo, sino ang pipiliin nila magiging Prime Minister? Hindi na ako magsasabi kung sino. Alam niyo na kung sino. Because they will be selecting the best among themselves. Yan po yung kainaman dyan. Okay? Oras, 39 na minuto na makalipas ang ikadalawa ng hapon. Magandang hapon, Sir Alan Bistag sa BSC. Sir Joey, agang salamat, paring Joey. Maayong hapon po, Dudong Alan. Maayong hapon, Sab, Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa lahat ng mga nagchatterga sa atin, maraming salamat po. Okay. Paano kaya ito mag-share? Hindi kasi ako marunong mag-share para doon sa aking mga kaibigan. Anyway, dagang salamat po sa tanan. Tingnan natin nga kung pwede akong mag-share dyan. Okay. Okay.
tingnan natin. Kahirap. Ah. Okay. Okay. Dako tayo sa politics. Ang iba sa inyo siguro yung mga masugid na taga-subaybay ng Bistag o di kaya sa iba kong mga programa, maaaring napakinggan nyo na ito. Kasi ang mga nakalinyada ngayon sa atin, ay maaaring hindi po yun ang makikita natin sa balota. Maaaring mapalitan po yan because of this substitution. Na sinasabi. Okay. Ano po ang ibig kong sabihin? Hindi nangangahulugan na tumakbo ka na presidente, hindi ka na mapapalitan kasi maaaring ikaw ay mapalitan sapagkat hindi ka naman talaga hindi ka naman talaga seryoso o kaya nagkukunwari ka lang o di kaya a part of the plan. Di ba? Ang tinutukoy ko po ganito. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Pero hindi ko sinasabing maaring yun hong mga tumatakbo ngayon hindi seryoso. Pero maaring ang pananaw ng ilan ay hindi seryoso. Maaring kasama na ako doon. Okay. Ang tinutukoy ko po sa substitution ay sasama ko na si Senador Bongo. Senador Bongo, Vice President, at si Bato de la Rosa, Presidente ng PDP Laban. Ito po yung ruling coalition. Alam naman natin yan. Nandyan si Presidente sa PDP Laban. Maraming PDP Laban dahil nandyan si Presidente. Ngayon, sino ang tumatakbo niyan? Si Senador Bongo bilang Vice President at Senador Bato de la Rosa bilang Presidente. Ang tanong, sila ba talaga? Maaring sila, pero maaring hindi. Doable po yung sasabihin ko. Di ba kamakailan lamang po nag-usap po si Inday Sara at saka si Bongbong Marcos. After na mag-usap sila, nag-usap din sila Inday Sara at saka si Senador Bato de la Rosa. At sinabi po ni Senador Bato de la Rosa nung nag-file siya ng kandidatura, nag-file siya ng COC na he is willing na palitan kung sakasakali mag-iba ng pananaw at magbago ang isip ni Inday Sara. Diba? Ngayon, bakit ko nasabi na yung ininamay ko si Senador Bongo? Kasi maaari na mapalitan si Senador Bongo, ang papalit ay ibang kandidato. At maaaring si Senador Bato de la Rosa ipapalit ibang kandidato. Hindi ba kayo magtataka mga kababayan kung bakit si Senador Bongbong Marcos, si BBM, sabi nila si BBM ay tumakbo bilang presidente, walang senador, walang bise. Sa palagay ho ninyo, walang nais na mag-vice president kay Senador Bongbong Marcos? Popular, nagda-number 1 sa survey. Sa palagay ho ninyo, hindi po walang gusto maging ka-line up? Hindi. Talagang doon pinagdududahan ng marami, kasama na ako, na maaaring siyang ulo at yung walang ulo, ilalagay doon sa walang ulo. Okay. Naglagay man ng ulo yung partido na yon, pero temporary head. At anytime po pwedeng umalis yung ulo na yon at ipalit kung magkakasundo. Okay. Anong sabi ni Mayora, Inday Sara? Ang sabi ni Inday Sara, nagkita kami ni BBM sa Cebu kasi gusto kong malaman kung anong may tutulong ko sa kanya at yung aking partido na hugpong ng pagbabago sa kanyang kandidatura. Doon pala ang alam na natin, di ba, na mayroon silang magandang ugnayan.
paano siya makakatulong at ang kanyang local party, which is the HNP, hugpong ng pagbabago. Ngayon, hindi pa kayo magtataka bakit walang vice si Bongbong Marcos? Is it a part of the plan na ang magbabay sa kanya ay si Inday Sara? Kasi ang sabi niya, paano ako makatutulong? Consistent rin naman si Inday Sara. Anong sabi ni Inday Sara? Hindi ako tatakbo sa pagka-presidente. Consistent siya. Bakit? Presidente ba yung kanyang tatakbuhan? Vice-presidente. Yun yung pananaw po ng inyong lingkod at maaring mga pananaw po ng mga iilan dyan. Bongbong, Inday Sara. Si Bongbong Marcos tumakbo sa Partido Federal ng Pilipinas. Kanino yung Partido Federal ng Pilipinas? DDS yan, kay Presidente Duterte yan. Kaya nga kanina sinabi ni Profesora Clarita Carlos, sino yung kailangan mapalit tayo ng sistema ng gobyerno from presidential to federal or parliamentary system. Ang tanong ko kaagad, sino kaya? Hindi ko lang siya pwedeng tanungin, baka mamaya mapahiya tayo ang sino sa mga presidentiables na mayroong ganong kaisipan para mabago ang sistema ng ating gobyerno at mabago ang takbo ng ating bansa at hindi na lamang parang sirang plaka pa ulit-ulit. Ano ho? Sino? Partido Federal ng Pilipinas. Walang katawan, may ulo. Dito nawala ng ulo at naglagay ng temporary head, pero pwedeng palitan. Doable po 'yan, di ba? Pwedeng mangyari. Pero hindi ko sinasabing yun na nga, pwedeng mangyari. At sinabi po ng inyong lingkod na consistent po si Inday Sara na hindi siya tatakbo as president. Tama po, kung vice. Nilabag ba niya yung kanyang pinangako na hindi siya tatakbo sa pagka-presidente? Pero si Bongbong hindi na basta-basta makapag-slide kasi nag-file na siya ng COC sa pagka-presidente under the federal party Partido Federal ng Pilipinas. Hindi na siya pwede basta-basta mag-slide. Kasi yun na yung presidente niya yun yung kanyang COC na tinakbuhan doon sa pinail niya sa Commission on Election. Ngayon, si Inday Sara, mayor, pwede siyang mag-substitute vice president kay Senador Bongo. Sasabihin ba ni Senador Bongo pag sinabi halimbawa ni Inday Sara, ako papalit sa'yo, o di kaya sasabihin ni Presidente, alis ka na dyan. ito lang sa akin alis ka na dyan Senador Bongo, ilagay natin dyan si Inday Sara. Sa palagay nyo, ayaw si Senador Bongo? Ganon din si Senador De La Rosa, Bato. Tandaan natin, yung dalawa na yan, matalo-manalo, senador pa rin yun. 3 years pa yung kanilang panunungkulan sa ating bansa bilang mga senador. Diba? Pag mag-slide down man sila o mag-withdraw man sila, senador pa naman sila hanggang 3 years. At pwede pa sila tumakbo ulit for another 6 years kasi 2 term naman ang pagiging senador. Ngayon, ano ang posibilidad na magbabay si Senador Bongbong Marcos? Sa tingin ko hindi. Una, considering his age. Pagka si Bongbong Marcos mag-antay pa ng another 6 years, ilang taon na siya, mag-70 plus na siya. Medyo may edad na yon, di ba? Kung si Inday Sara mag-antay ng another 6 years, bata pa siya. Kaya talagang she can wait. Di ba? Isa pa. Anong sabi ni Presidente Duterte? Gusto ko mga bagong leader, bagong muka.
ang mamumuno sa ating bansa. Ibig sabihin, hindi mga matatanda. Di ba? Sama na natin kasi pagka mag-antay pa ng 7 years, hindi nakasama si Senador si BBM. Kaya nga ito ang last hurrah para sa akin ni BBM. Talagang tatakbo siya pagka presidente. Kung sakasakali man hindi magkasundo si Inday Sara at si BBM, halimbawa na bago ang isip ni Inday Sara at tatakbo siya bilang presidente, maglalaban, talagang hindi nabababa yun si BBM. Talagang tatakbo na yan bilang pangulo ng bansa. Ito na yung huling barahan niya. Ngayon, pagka tumakbo yan, dalawang maglalaban, delikado naman, baka maisahan sila ng mga kalaban nilang politiko. Kaya kinakailangan nila magsama. Ngayon, kung sakasakali magsasama sila, yan ba ay mahinang tandem o malakas na tandem? Pag kayo mga mag-aanalisa, gawin natin, kunwari tayo mga political analyst. Pagka nagsama ang BBM at Inday, maganda bang mapuwersa ba yung pagsasama na yan? Okay, tingnan natin. Si BBM, may bailiwik yan. Pag sinabing Solid North, BBM yan. Hindi po pwedeng akuin yan ng ibang mga politiko. Pag sinabing Solid North, alam na kaagad yan, kaakibat yan, Marcos yan. Di ba? Mayroon bang nagsabing Solid North, tapos ibang tao? Wala. Solid North, sapagkat talagang mayroon silang solidong boto sa Norte. Mga Ilocano. Katunayan, kung titingnan natin sa mga resulta ni Presidente Duterte sa kanyang mga boto, marami pong bumoto kay Presidenteng mga Ilocano. Yun yung Solid North na sinasabi na bumoto kay Presidente kaya nakakuha siya ng 16 million votes. Ngayon, ang tanong natin, may Solid North si Bongbong Marcos? Mayroon bang mabigat ba dalhin si Inday Sara? Sa tingin ko hindi, kasi mayroon din siyang Southern Philippines. Mayroon din siyang bailiwik. Pagsasamahin mo yung dalawa, BBM at saka Inday, the party to beat para sa akin. Kaya, kung ako ang nasa oposisyon at iba pa mga partido, sana magkasundo sila. Naiisa na lang dadalhin nila, United Opposition. Laban dito sa dalawa, kung magsasama itong dalawa. Kung maglalaban, bonus yan sa kanila. Kasi pag maglaban ang Duterte at Marcos, hati yung kanilang boto, maaaring masilat sila ng iba pang mga presidential balls. Pero kung magsasama yung dalawa, malabong matalo. Mayroong pag-asa para matalo. Smartmatic. kung tatanungin natin si Attorney Glenn Chong. Si Attorney Glenn Chong. Mayroon. Di ba? Itong pag-aanalisa natin mga kababayan ay maaaring kontra sa yung mga pananaw, pero ito sa akin mas marami sa tingin ko ang maniniwala o kaya na sumasang-ayon sa akin na kapag magsama yung dalawa is the party to beat. Sila ang mahirap talunin, sabihin na natin. Yung partido nila, kung magsasama, huwag lang maglaban. Kaya antayin natin, parang teleserye, taantayin natin sa November 15 kung magkakaroon ng mga pagbabago. Pagka nangyari yung sinabi po ng inyong lingkod, yun na. Lilikutin ko pa kayo. Dadagdagan ko pa yung sinabi ko. Wala rin pong lalabagin din po sa mga umiral na batas. Sa Cebuano, maaring sawaing o awkward. Mapipigilan nyo ba kung sakasakali si Presidente Duterte tumakbo bilang mayor sa Davao City? Mayroon bang paglabag? Di ba wala? Bakit ko nasabi yan? Pag umalis si Inday Sara, mababakante yung kanyang pwesto.
O, pag mabakante ang kanyang pwesto, si Presidente halimbawa, tumakbo doon, mag-substitute, sa palagay ho ninyo, may nilalabag ba na mga batas? Si Erap, tumakbong mayor, naging mayor sa Maynila. Si GMA, tumakbong congressman, ngayon, mambabatas, ano ho. Ito yung sinasabi natin na posibleng mangyari, doable po, itong mga sinasabi po ng inyong lingkod, walang nilalabag sa mga umiiral na batas. Ngayon, doon sa substitution, alisin at magkaroon ng pagbabago magkaroon ng amendment doon sa substitution, para sa susunod na election, wala nang ganyan. Na mag-aantay pa tayo at gagawin pa ng strategy ng ibang mga malilikot ang isip ng mga politiko, kahit anong gawin nila, basta hindi labag sa ating mga umiiral na batas, wala tayong magagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, talaga pong magiging malakas ang tandem ni BBM at Sara Evelyn Punaburon. Yun yung sinasabi natin, kung magsasama. Doon sa mga ayaw kay BBM at Inday Sara, panalangin nyo na hindi magsama yung dalawa. Kasi pag nagsama yung dalawa, whether you like it or not, mahirap buwagin yung dalawang tandem na yan. Magkasama na yan. Okay, ala na tayong oras. Daghang salamat po sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Maraming salamat sa inyong pag-participate doon sa mga nakikinig at hindi nagparamdam. Maraming salamat po. Next time magparamdam po kayo. Pwede naman po, wala namang bayad. Lagay ho ninyo sa comment section, hi, hello, para mabanggit namin ang inyong mga pangalan. Masabi man namin, papasalamatan namin kayo, kahit man lang saglit, sa impapawid. At siyempre, sa tanan mga kapaminaw ng mga Bistag, mga Bisayang Tagalog, na mga BBM at Inday Sara, o di kaya hindi, mga Bistag, mga Bisaya, pananaw lang to, maaari namang hindi mangyari, maaaring mangyari. Yung sinasabi lang natin, doable, walang nilalabag na sa mga umiiral na batas, kaya posibleng mangyari. Di ba? Daghang salamat po sa inyong tanan. Wala na po tayong oras. Kini si Dodong Alan at Pablo Obrero inyong nakauban at muli nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Maraming salamat. Bye-bye. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po. Daghang salamat. Bye-bye. God bless sa tanan gapaminaw karon.